Hello guys, kamusta kayong lahat? So ito, para sa mga nagbabalak mag-abroad, ah, sa mga nag-a-apply dyan na nandyan pa sa Pilipinas, pag-isipan nyo pong mabuti yung desisyon nyo. Kasi ito based on my experience lang ha. Kasi ako nag-apply ako, may trabaho naman ako sa Pinas, kaya lang kailangan ko mag-apply abroad kasi hindi kaya ng sahod ko. Kasi yung kapatid ko, magte-take ng board exam. Tapos yung bunso namin, kailangan niya na din mag-enroll ng college. So, mabilis ang desisyon yung ginawa ko. Nag-apply ako domestic helper. So, nag-apply ako through online sa Facebook. Naghanap ako ng agency. So, may nakausap ko dun isa. Tapos, in-schedule niya ako for interview. Itinapat ko yun sa day off ko. Tapos, pag mag-apply ka pala, dapat dalhin mo yung passport mo kasi kukunin pala nila yun para ma-prepare nila yung ticket mo papuntang Manila kapag selected ka na. So, after nun, na-schedule na ako for interview. So, napunta na ako dun sa agency. Tapos, parang may finilapan ako dun na parang biodata something. Tapos, tanungin ka din ng HR ba yun? Nagtanong sa akin. Parang ganun pa, nagtanong sa akin dun. Tapos, pre-medical na para malaman kung buntis ka ba. Kasi pag buntis ka, hindi ka talaga makakapasa sa medical. Kaya may pre-medical silang tinatawag. So, x-ray lang naman yun, tsaka kuhanan ka ng dugo. Tapos, balik ka sa office kapag may result na. Tapos, parang 1 week ata, 1 week ba yun? Basta parang 1 week, sabi nila selected na daw ako. So, ayun, may schedule na ako for flight papuntang Manila. So, nung nagka-schedule na ako for flight, syempre, nag-resign ako dun sa trabaho ko. Hindi ko nga siya natapos kasi dapat end of the month pa dapat tapusin yung sa resignation ko. Kaya lang, early napaaga yung ko, kaya hindi ko na natapos. Nung pagkatapos, nung nag-flight na kami papuntang Manila, madaling araw ata kami nakarating doon. Tapos, yung accommodation, ano pa ba i-expect natin sa accommodation? Siyempre, siksikan. Tapos, yung sa lapag kayo hihiga, ganun, ilan pa kayo doon. Tapos, sobrang dami, kahit ilang palapag yan, sobrang dami nyo kasi. Tapos, yung pagkain, limitado din. Pero kapag may extra allowance ka, syempre, okay yung kain mo. Pero kapag walang-wala ka talaga, kailangan mo talagang tiisin yung tinatawag na ito lang. Parang ganun. So, parang nag-isang buwan din ata ako dun sa Manila bago ako mag-flight. So, lahat ng kapag nasa accommodation ka pala, sulitin mo yung pahinga. Sulitin mo talaga yung pahinga. Huwag yung puro ka cellphone doon. O mag-cellphone ka. Pero pahinga talaga. Yun talaga. Kasi bawal ka din kasi lumabas doon sa accommodation kung wala kang appointment sa labas. So, or pwede namang lumabas pero may schedule kayo, parang ganun. Ganun yung nangyari sa akin. May schedule lang ng araw na pwede kayong lumabas, bumili ng ganito, ganyan. Mga personal needs nyo or mga pagkain, ganun. Pag may extra pera kayo. So, although may cash assistance naman yung agency, pero yung pera na yun, nakalaan yun for travel nyo. For example, sa accommodation, papunta sa office, or pag may kailangan kayong medical, or basta for mga importante kailangan nyo lang from accommodation to office, may mga process kayo, yun yung cash assistance nila. Tapos kung may sobra naman doon, bigay naman yun sa inyo. Tapos bili nyo ng pagkain or kung ano dyan, pwede nyo dalhin abroad, ganun. Kasi inaano talaga nila na dapat may dala kayo papuntang abroad. Kasi hindi natin alam Like for example sa amin, kailangan bumili ka ng gamot, biskwit, cup noodles, kasi hindi mo alam kung pagdating mo dun, bibigyan ka kagad ng pagkain or personal needs mo. Kaya kailangan mo talaga magtabi para sa pansarili mo. Importante kasi yung may dala ka.
Kasi, for example, nagkasakit ka dito, hindi ka pa nabigyan ng amo mo, parang ganun. Dapat meron ka talagang itinabi. Importante yung gamot, tsaka yung mga biskwit-biskwit, tsaka yung personal needs natin. Ganun, importante talaga yun. Tapos, pagdating namin dito, hindi ka basta-bastang papakuha kagad sa employer mo. Kailangan dumaan ka muna sa agency kasi para legal talaga. Kasi kapag dumiretso ka sa employer mo na hindi alam ng agency mo, ano yun? Paano yun pag may nangyari sa'yo, di ba? So, kailangan mo talagang i-follow yung mga instructions ng agency kung anong mga rules nila. So, pagdating namin sa agency, nagantay kami konti doon. Tapos, napunta kaming accommodation. Tapos, sa accommodation naman, nung time namin, konti lang kami. Pero may mga mas nauna pa doon sa amin na nag-flight na hindi pa nakukuha ng employer nila. Kasi yung ibang employer, nasa bakasyon pa nung time na yun. So ako, buti naman ako, nakuha ko kagad. Mga isang gabi lang yung stay ko doon sa accommodation. Nakuha ko kagad. Tapos yung sa unang employer ko, may kasama ako doon, 2. Yung isa, yung papalitan ko, nag-extend lang siya ng konti. Tapos, may 2 anak sila doon. Malaki yung bahay nila, sobrang laki. Hanggang 3rd floor siya. Tsaka hindi naman masyadong madumi doon, kay okay naman yung 2 Pinay na tagalinis doon. Kay malinis naman yung pagkakalinis nila. Tsaka doon hindi ako masyadong nahirapan kasi tinuturuan nila ako ng maayos. Tsaka syempre first time ka kasi hindi mo alam unang mo palang pasok sa bahay, sobrang laki. Isipin mo paano linisan to, ganito, ganyan. So, buti talaga kapag may may kasamang Pinay na tuturuan ka talaga na syempre first timer ka. Hindi, may iba kasi na na pag alam nila first timer ka, parang ibubuli ka pa nila, parang ganun. Pagkatapos, tinuruan naman nila ako ng maayos. Tsaka, yung bahay na yun, bali 4 sila, 6. 4 sila, yung amo kong babae, amo kong lalaki, tapos 2 nilang anak na maliliit. 3 years old yun, tsaka 5 nung dumating ako. Tapos yung isang kasama ko, si Ate Adele, tsaka si Ana. Yun, si Ana, tapos may isang driver doon. Tapos, shoutout doon sa mga nakasama ko. Thank you sa pagturo nyo sa akin. Tapos, tawag dito. Nung pagdating ko doon, siyempre tumulong-tulong muna ako kasi hindi pa alam masyado kung anong gagawin ko. Pero nag-ano talaga ako sa kasama ko, naturuan nila ako. Tinuturuan naman nila ako. Lalo na sa pagluluto, tinuruan naman ako ni Ana. Doon niya ako natutong magluto talaga ng Arabic food. Pero hindi naman totally na expert. At least may idea lang ba. So ayun, pero hindi ako tumagal doon. 3 buwan lang ako doon. Kasi hindi ko na kaya yung bata Yung bata kasi doon nananakit. Kaya nagpabalik ako sa office. Although, tinry ko naman na tiisin muna doon. Pero hindi talaga Hindi ko talaga kaya. Alam mo yung, syempre first timer ka. Tapos, natatakot ka pa. Tapos yung bata kasi doon, di mo alam kung, tawag dito, yung parang, kahit nakatalikod ka, paano ko ba explain? Hirap kasi mag-Tagalog. Yung nakatalikod ka, tapos sasaktan ka na hindi mo alam. Parang ganun ba? One time kasi noon bago ako nagpabalik sa office, nakatalikod ako, naghugas ata ako ng parang naghugas ako ng plato or something. Nakatalikod ako. Parang ako dun sa likod. Nakita nga ng mga kasama ko Nakita nila kasi nung time na yun, Friday yun. Nagpasyal doon yung family nung amo kong babae. Tapos nung sinaway nung mga kasama ko doon, siyempre nag-ano man yung bata. Bata pa siya. Kaya lang sobrang bigat ng ng kamay niya. Nakatalikod ka, hampasin ka, or babatuhin ka. Nung one time, nagpunta kami sa mga lola niya, bahay ng lola niya.
inaano ako, binabato ko. Ay, grabe. Video nga yun ng ni Ate Adele. Sinasaway ng kasama ko, syempre. Kaya lang, syempre, bata, hindi talaga nakikinig eh. So, ayun, nag-decide ako na na bumalik na lang sa office. Pero bago ako nagpabalik sa office, nung araw na yon, nagluto muna ako, pinagluto ko pa yung pinagluto ko pa sila. Tapos hindi na ako lumabas sa kwarto. Tapos nung hapon, binalik ako. Tapos sinabi ba naman sa office na hindi daw ako nagtrabaho nung araw na yon. Ano tawag dito? May mga ganun kasing ugali, sinungaling. Sabi nga nila may mga ganyan talagang amo. Gagawan ka ng kasalanan para lang magmukhang okay sila. Mga ganun. Tapos doon ko din na realize na ganito pala yung mga ugali nila. Although may naririnig naman ako na ganyan yung mga ugali nila, marunong yan silang maggawa ng istorya para lang mapasama ka sa office, ganun, para mapagalitan ka, para makahanap sila ng kapalit mo na parang wala silang record na bad, parang ganun. Ayun, nung pumunta kami sa office, tinry pa nila akong pabalikin. Sabi ko, sige, try ko. Pero yung babae, parang hindi ko naiintindihan kasi yung Arabic eh. So parang may sinabi siya doon. Tapos nag-decide na lang ako na wag na lang. So yung asawa niya, yung lalaki, sabi niya, may kapatid ako, baka gusto mo doon, kaya walang bata doon. Pero sabi kasi ng kasama ko, baka kasi balikan ako. Kaya na-realize ko, wag na lang akong bumalik, parang ganun. Noon, pagkatapos noon, parang naggawa ako ng gumawa ako ng salaysay kung bakit ako nagpabalik, parang ganun. So, nung gabing yun, nasa loob ako ng office, parang isang corner doon na may window, doon ako muna pinastay. Tapos parang may employer na dumating. Supposed to be 3 days pa dapat ako bago i-market ulit. Sabi nung nagpaano sa akin, nag-accommodate doon sa akin sa office. Sabi niya, sige, magpahinga ka muna kahit 3 araw. Sabi ko, sige, kasi kailangan ko din. Tsaka, grabe kasi yung overthink. Pag overthink ko kasi first time ka. Tapos, ang bigat ng dibdib mo. Parang ganun, parang hindi mo ma-explain kung anong mararamdaman mo na parang maiiyak ka. Ganun. Pero naiyak talaga ako. Grabe yung, ako kasi parang hanggang kaya kong titiisin ko muna. Pero hindi ko natiis noon. Umiyak talaga ako. Marami ako sa office. Nahiya nga ako eh. Kaya lang wala akong choice. Tumulo na yung luha ko eh. Tsaka, ang sikip kasi sa dibdib pag hindi mo siya naiyak. Pero, matiisin naman ako. Kaya lang hindi ko natiis talaga yung bata kasi, paano pag nakatalikod ako, sinaksak ako, diba? Wag naman sana. Hindi naman sa ganun yung iniisip ko. Kaya lang, diba? Paano kung ganun? Siyempre may anak ako. Kailangan kong umuwi sa Pilipinas ng buhay. So yun, nag-decide ako ng ganun. So nung gabi nga na yun, may dumating na employer. Pero hindi ko lang naalala kung may ibinalik siyang katulong or Kasi nung tinawag nila ako, tinanong nila ako kung gusto ko daw ba sa employer na yun. So yung employer na yun, may 2 batang kasama. So 2 batang babae. Tsaka meron pa pala sa labas na kapatid niyang babae. Pero hindi ko naman na kapatid niya pala. Kapatid niyang babae, tsaka kapatid niyang lalaki. Ganon, yun yung dala niya nung araw na yun. Yung tinutukoy ko na employer doon, yun yung employer ko ngayon. Sila yung employer ko ngayon. So, bali, itong amo kong babae, siya yung kumuha sa akin dun sa office. Pero hindi ako nadala kaagad kasi may yung passport ko ata hindi pa nabalik ng unang employer ko, kaya pinastay muna ako ng isang gabi sa accommodation. Tapos nung sa accommodation meron doon pinsan daw, yung amo niya pinsan daw pala nung kukuha sa aking employer. Sabi niya masama daw yung mga ugali niyan, mga masinungaling daw yan. Siyempre ako nakinig lang ako, hindi ako nasalita, nakikinig lang ako. Sabi niya, huwag ka daw doon. Kaya ganito yung ugali, ganyan.
So, napaisip na naman ako, tutuloy ko ba? Parang ganun ba? Parang sign na ba to na wag na lang muna? Pahinga na lang muna ako 3 days. Kaya lang, naisip ko na naman, pag tumagal ako dito sa accommodation, paano isasahurin ko, di ba? Kailangan nila sa Pilipinas ng pera. Parang ganun yung mindset ko nung time na yun. So, tawag dito, nung kinabukasan na, kinakabahan ako. Syempre, kinakabahan ako. Kasi nung in-interview ko, sabi noon ng employer ko, may kasama daw akong Indonesian. So, masama daw yung ugali. Ginagawan-gawan daw sila ng istorya ganito. Pinapasama daw yung pamilya nila. Pero tiisin ko lang daw muna kasi aalis naman daw. Alis naman daw yung kasama ko na yun. So, nag-uuho lang ako dun nung sa interview. Tapos, pero kinakabahan ako. Kinakabahan ako ng time na yun. So, nung kinaumagahan, mga afternoon, sinundo na niya ako. Syempre, smile siya. Kasama niya yung kapatid niyang babae. Smile din ako. Syempre, parang nafe-feel ko naman na mabait sila. Nafe-feel ko naman yun. Tsaka parang, parang tingnan mo kasi siya, parang malalaman mo na mabait naman siya. Parang magaan yung loob ko nung time na yun. Magaan yung loob ko sa kanya. Na feeling ko magtatagal ako ganun. So, yun na nga. Pagdating dito sa bahay, nung nasa sasakyan pa pala kami, nagtanong-tanong siya. Bakit daw ako bumalik? So, sinabi ko naman na nananakit yung bata. So, sabi niya, dito sa amin, hindi nananakit yung mga bata kasi dinidisiplina daw. Sabi niya, nung una kaming nagkausap sa kotse. So, pagdating sa bahay, syempre, may pasok nung time na yun. Yung mga bata, natutulog yung iba. Kararating lang daw galing school. So, yung pagdating dun sa loob, pinakilala niya ako sa kasama ko. Indonesian, Diyos ko, hindi kami nagkakaintindihan. So, yung ba yung struggle ko kasi hindi ako nakakaintindi ng Arabic. Hindi pa ako nakakaintindi dun sa kasama ko kasi Indonesian siya. So, siguro, ewan ko kung anong meron din sa akin na nagigets ko din kung anong mga sinasabi nila. Pero hindi ko naiintindihan. Nagigets ko lang. Tulad na lang nung kasama ko. Sobrang lalim. Hindi din siya marunong mag-English. So, yun. Kahit pa paano, nagkaintindihan naman kami. Sign lang. Ganun. Pero nahihirapan ako kasi nang-aaway kasi siya. Lagi akong inaaway. Walang araw na hindi ako inaaway nun. Tinitiis ko lang talaga. One time nun, gusto ko magpabalik ng agency nang dahil sa kanya. Sinabi ko sa amo kong babae, sabi niya, tiisin mo muna kasi aalis naman yan siya. Tsaka, yung pag-uusap namin minsan ng kasama ko, through na lang, cellphone, para may translation. So, sabi ko, nagsumbong ba ako one time sa kanya kasi sabi ko, gusto ko sanang linisan yung ganito kasi sobrang dumi. Ayaw nung kasama ko. Sabi niya, hayaan mo yan dyan. Sabi niya. Siyempre wala naman akong ginagawa. Gusto ko sanang linisan yung ganun. Sabi ng amo kong babae, sabi niya, kung ano yung alam mong tama, yun ang gawin mo. Sabi niya. So, nung araw na yun, nilinisan ko, hindi ko inisip yung kasama ko. Bahala na ba, maawayin niya ako. Ganun. So, inaway nga niya ako. So, amang loob niya sa akin. Pero inayaan ko na. Sabi ko, sige, tiisin ko na lang muna as long hindi ako sinasaktan. Tapos, syempre, akala ko, maldita siya talaga. So, siguro na-misinterpret ko lang yung attitude ng kasama ko. Kasi hindi kami nagkakaintindihan eh. Tapos, nung nagkapalagayan na yung loob namin, kasi nakakapusap na kami through cellphone nga, para matranslate lang kung ano yung gusto niyang sabihin, kung ano yung gusto kong sabihin. Nag-uusap kami sa cellphone para may translation. So, ayun nga, naging okay kami nung kasama ko. Sinasabihan niya ako na ganito, ganyan, wag kang kay ganito yung mga yan. Totoo nga yung sinabi ng amo kong babae na sinisiraan talaga niya. Sobrang sinisiraan niya yung buong pamilya talaga. Pero lately na-realize ko na nag-isang taon na ako dito. Doon ko lang talaga na-realize na totoo lahat ng sinasabi ng kasama ko dati. Sobrang totoo. So, ayun na nga, sa una lang talaga sila mababait. Totoo naman, sa una lang sila mabait. Kahit anong bait mo sa kanila, kahit anong
gawin mo para sa kanila, hindi nila ma-appreciate talaga. Kaya kayo, kapag ganito, huwag niyong ibigay yung todo-todo. Parang ganun. Huwag niyong ibigay lahat. Huwag niyong ipakita na marunong kayo sa ganito, marunong kayo sa ganyan. Huwag lahat. Huwag yung ilabas lahat ng talent niyo. Hayaan niyo na lang, go with the flow na lang. Ako kasi, yun parang ibinigay ko lahat. Kaya ngayon parang nagsisisi ako na ganun, tapos hindi man lang na-appreciate. Ganun ba? Doon ko talaga napatunayan na totoo lahat na sinasabi ng kasama ko. Mula dito sa bahay na to hanggang dun sa bahay ng tiyahin niya. Sobrang totoo lahat. Pati yung sinasabi ng mga tagaluto. Totoo naman. Na ano ko talaga, na-realize ko ngayon. Ngayon ko lang na-realize. So, ayun nga. Tumagal naman ako dito sa mga amo ko. Sa una naman kasi sobrang bait talaga nila. Lahat libre. Yung tatay niya talaga mabait. Yung employer ko talaga yung tatay niya. Kaya lang dito sila nakatira Dito sila nakatira sa tatay niya. Yung amo kong babae, yung asawa niya, yung 3 anak niya, tsaka yung kapatid niya sa labas na 2, kambal. Kasi parang may pangalawang pamilya yung tatay ng amo kong babae. So, yaan na natin yung pamilya nila. Hindi ako nakikialam sa mga nila. Pero, ang daming chismis ng babae tungkol sa pamilya nila, pero huwag ko na sabihin sa kanila na yun. Yung sa akin lang is, kapag gusto nyo talagang mag-apply abroad, pag-isipan nyo talaga ng ilang beses. Kasi hindi talaga basta-basta yung trabaho dito. Although, 2 naman kami ng kasama ko, pero grabe talaga. Yung tulog, 5 oras, 4 na oras, yun. Grabe. Tapos yung kain nyo, dito okay naman yung kain, pero lately, hinahanapan na kami ng pagkain. Mabilis na daw maubos. Bakit daw mabilis maubos? Ganun. Basta, sobrang hirap na ngayon. Ngayon, lately lang. Yung mga ilang buwan lang. Nung dumating lang yung bagong kasama ko. So, yung bagong kasama ko pala, nakailang palit din. Nakailang palit din yung bagong kasama ko. Simula nung dumating ako dito, mga pang-4 or pang-5 na yan siya, yung kasama ko ngayon. Hindi ko alam kung anong mga dahilan nila. Meron kasi dito ibinalik, meron din nagpabalik, ganun. Kwento ko na lang sa susunod. Pero kung balak nyo talaga mag-abroad, pag-isipan nyong mabuti kung kaya nyo bang matulog ng sobrang late, kaya nyo bang magising ng sobrang aga, kaya nyo bang magtrabaho mula 6 o'clock. Ako kasi 5:30 kami nagigising pag may pasok. 5:30 hanggang maggabi na yan. Alas 12 kayo aakyat sa taas. Tapos late kayo kakain. Tapos kakain kayo ng kanin, tanghali lang. Parang ganun. Kung kaya nyo ba yung mga ganung bagay? Kasi ako, tinitiis ko lang as long as hindi ako sinasaktan. Kahit gusto mong pabalik sa opisina, wag na lang. Kasi tumatagal talaga yung kontrata mo, imbis na matatapos ka na, nagbaback to zero ka. Parang ganun. Isipin nyo talagang mabuti kung kaya nyo talagang tiisin. Kung kaya nyo tiisin yung mga panlalait nila, pang-iinsulto nila, mga ganun. Tsaka wag kayong mag full open up ng tungkol sa inyo. Tungkol sa inyo sa Pinas. Kung anong pinag-aralan nyo. Kasi wala yun silang pakialam Parang kaiinggitan ka lang. Ganun. Pag dumating kayo sa employer nyo, kung anong itatanong, anong sasabihin, yun lang yung sasagutin, yun lang yung sasabihin. Parang ganun. Huwag kayong overkwento sa kanila ng tungkol sa inyo. At saka huwag kayong masyadong maging magaling. Parang go with the flow lang. Ako kasi parang ipinakita ko kasi lahat ng kabutihan ko Kaya siguro parang na-take advantage din. Para sa akin parang na-take advantage yung lahat ng kabutihan ginawa ko. Ganun. Kaya kayo, huwag niyong ubusin yung talent. Huwag niyong ubusin yung talent niyo. Huwag niyong ipakita lahat. Basta, pagtitiis talaga. yung, dito kapag abroad ka. Pagtitiis talaga. 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 Yung dito kapag abroad ka. Pagtitiis lahat. Tsaka
Huwag kayong makipag-away sa amo nyo. Kasi kahit nasa tama kayo, mali pa din kayo. Naranasan ko kasi yan eh. Nag-aaway kami ng amo ko. Pero next time ko na ikwento sa inyo. Basta yun lang. Tiisin nyo na lang talaga hanggang matapos yung kontrata nyo. At saka, huwag kayong sagot ng sagot. Huwag kayong sagot talaga. Kasi meron dito inaabuso eh. Sa mga ganyan. Kaya huwag kayong sagot ng sagot. Magpahinga kayo dun sa Pinas. Pahinga talaga. Bago kayo mag-flight papunta dito. Pahinga nyo yung katawan nyo, yung isip nyo. Mag-pray kayo. Yun talaga yung number 1. Yung prayer. Yun lang naman talaga makakatalo sa lahat eh. Mag-pray kayo. Ipag-pray nyo yung health nyo. Ipag-pray nyo yung mental health nyo. Yung emotional nyo. Yun. Tsaka, lahat naman tayo nag-abroad. Kasi may mga pangarap tayong gustong abutin. Tsaka, pangarap para sa pamilya natin. Kaya, tiis-tiis muna. Ako titiisin ko muna hanggang matapos ng kontrata ko. Kaya, hanggang dito muna. Kwento na lang ulit ako sa inyo. Ingat kayo lagi. Bye!